Nakakagulat, ang kapangyarihan ng kulturang Pilipino ay nagdulot ng kalituhan sa gobyerno ng Britanya. Alam niyo ba kung bakit nagpatawag ng isang agarang pagpupulong ang British Foreign Ministry kamakailan? Tumaas ng 347% kumpara noong nakaraang taon ang bilang ng mga Briton na nag-aaral sa Pilipinas na tumatangging umuwi. Ang katotohanang nakatago sa likod ng estadistikang ito ay mas lalo pang kahanga-hanga. Sa isang liham na ipinadala sa British Embassy ng isang babaeng nagtapos sa isang prestihiyosong universidad sa Britanya, ito ang nakasulat. Mayroong init ng pagtanggap dito na hinding-hindi ko naramdaman sa Britanya. Hindi ko kayang iwan ang tunay na tahanan na natagpuan ko rito. Anong alindog ng Pilipinas ang lubusang nagpabago sa kanyang buhay? Ngayon, ihahatid namin sa inyo ang kanyang nakaaantig na kuwento. Kung magugustuhan ninyo ang kuwentong ito, mangyaring mag-subscribe, mag-like at i-on ang inyong notification bell. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kuwentong ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa aking karanasan sa Pilipinas na lubusang nagpabago sa aking buhay. Ako si Emily, mula sa London, England. Ngayon ay nakatira na ako sa Maynila, ngunit 4 na taon na ang nakalipas, hindi ko man lang naisip na magkakaroon ng ganito kalaking epekto sa buhay ko ang bansang Pilipinas. Sa unang tingin, mukhang perpekto ang buhay ko sa London. Nakapagtapos ako sa isang kilalang universidad at nakakuha ng magandang trabaho. Ngunit, mayroon akong nararamdamang pagkukulang. Sa mga dulo ng linggo, pumupunta ako sa pub kasama ang mga kaibigan at kapag bakasyon, naglalakbay ako sa Europa. Isa itong ordinaryong buhay, ngunit sa isang sulok ng aking isipan, palagi kong tinatanong, ito na ba ang lahat? Isang araw, ipinagluto ako ng aking kaibigang si Bea, isang Pilipinang exchange student na nakilala ko noong kolehiyo. Ang unang tikim ko ng sinigang at adobo ay isang revelasyon. Ang lasa nito ay higit pa sa simpleng pagkain. Habang nagluluto si Bea, ikinuwento niya sa akin ang tungkol sa kultura at mga tao sa Pilipinas at unti-unti akong nahumaling sa kanyang mga kwento. Alam mo, talagang pinapahalagahan ng mga Pilipino ang pagbabahagi ng pagkain, sama-samang kumakain, umiinom at nagkukuwentuhan. Tinatawag namin itong salu-salo. Noong una, simpleng kuryosidad lang ito sa isang banyagang bansa. Ngunit ang kuryosidad na iyon ay lumago at pagkatapos kong makapagtapos, nagsimula akong magtrabaho sa isang restauran ng pagkaing Pilipino sa London. Doon, natural akong natutong magtagalog at mas lalo pang lumalim ang aking pagkahumaling sa kulturang Pilipino. Habang nagtatrabaho sa restaurant, ang mga Pilipinong nakakasalamuha ko ay palaging mabait. Kahit na unang beses pa lang naming magkita, tinatrato nila ako na parang matagal ng kaibigan at tunay nilang ikinatutuwa ang aking pagsisikap na matuto ng kanilang wika. Ang init ng pagtanggap na ipinakita nila ay malayong malayo sa malamig at maulang panahon ng London. Emily, ang galing na ng Tagalog mo, puwede ka nang tumira sa Pilipinas na parang lokal. Pagkalipas ng 2 taon, nakapagdesisyon ako. Gusto kong direktang pumunta sa Pilipinas upang mas malalim na pag-aralan ang kanilang kultura at wika. Sakto namang nalaman ko na mayroong isang programa sa pag-aaral ng wika para sa mga dayuhan sa isang universidad sa Maynila. Naglakas loob akong mag-apply at sa kabutihang palad, natanggap ako. Hindi ako makatulog sa pinaghalong pananabik at takot. Nag-aalala ako kung ano ang magiging takbo ng aking paglalakbay sa isang banyagang bansa at kung makaka-adjust ba ako, ngunit mas nangingibabaw ang aking pananabik para sa isang bagong mundo. Emily, nakakainggit ka. Ang tapang mo sa desisyon mong yan. Sana magkaroon ka ng maraming magagandang karanasan sa Pilipinas. Sinuportahan ako ng aking mga kaibigan, ngunit kasabay nito, marami rin silang pag-aalala dahil ito ang unang beses na aalis ako sa Britanya. Gayunpaman, buo ang loob kong sumakay sa eroplano. Matapos ang mahigit 12 oras na bayahe, pagdating ko sa Ninoy Aquino International Airport, isang kakaibang kapayapaan ang naramdaman ko. Para bang bumalik ako sa isang lugar na matagal ko nang nakalimutan, ngunit ang kapayapaang iyon ay hindi nagtagal. Paglabas ko ng airport, agad akong hinarap ng realidad. Lahat ay banyaga sa aking paningin. Mga karatula sa Tagalog na hirap akong basahin, mga taong nagmamadali. Ang ingay na hindi ko maintindihan. Bigla kong naramdaman kung gaano na ako kalayo. Okay lang to, Emily. Simula pa lang to. Kaya mong mag-adjust. Pinapalakas ko ang loob ko habang sumasakay sa taxi patungo sa guest house na inireserba ko.
Ang tanawin ng Maynila mula sa bintana ay ibang-iba sa London. Matataas na kondominium, mga ilaw na kumikinang hanggang hating gabi, at mga taong abala. Tinapos ko ang unang araw na may halong pananabik at kaba. Iniisip kung ano ang magiging bagong buhay ko rito. Kinabukasan, nagsimula na ang tunay na buhay ko sa Pilipinas. Lumipat ako sa dormitoryo ng universidad at ang naging kasama ko sa kwarto ay si Ana, isang estudyanteng mula sa probinsya. Tulad ko, sinabi ni Ana na interesado rin siya sa kulturang Pilipino kaya siya napadpad sa Maynila. Ate Emily, kinakabahan din po ako kasi unang beses ko rito. Sana po maging magkaibigan tayo. Medyo gumaan ang loob ko sa sinabi ni Ana, ngunit ang totoong buhay ay mas mahirap kaysa sa inaasahan ko. Ang pakikipag-usap sa Tagalog ang pinakamalaking hamon. Paminsan-minsan, nakakatagpo ako ng mababait na Pilipinong marunong mag-Ingles, ngunit karamihan ay hindi ako maintindihan. Pasensya na po, pwede po pakiulit? Ilang beses ko itong sinasabi sa isang araw. Noong una, ayos lang, ngunit unti-unti akong nawalan ng kumpiyansa. Ang pinakamahirap ay kapag kumakain akong mag-isa. Dahil siguro sa malakas na kultura ng pagsasama-sama sa pagkain sa Pilipinas, kahit ang pagpasok lang sa isang karinderya ng mag-isa ay nakakailang. Kayo lang po mag-isa, ma'am. Itong menu po namin. Good for 2 persons po kasi. Sa tuwing naririnig ko ang mga salitang iyon, nanliliit ako. Sa London, normal lang kumain mag-isa, ngunit dito, parang ang awkward. Ganoon din kapag sumasakay ako ng pampublikong sasakyan. Ang mga titig ng tao na puno ng kuryosidad sa aking blonde na buhok at asul na mga mata ay nakakatuwa noong una, ngunit habang tumatagal, naging pabigat ito sa pakiramdam. Bakit kaya sila nakatingin ng ganoon? May mali ba sa akin? Medyo nakakagaan ang loob kapag nakakausap ko si Ana, ngunit dahil abala rin siya sa sarili niyang pag-adjust, mahirap magkaroon ng malalim na usapan. Unti-unting lumalalim ang aking kalungkutan at nagsimula kong mamiss ang aking pamilya at mga kaibigan sa Britanya. Ma, okay lang ako rito, huwag kayong mag-alala. Maraming araw na pinipigilan ko ang luha habang nagsisinungaling sa aking mga magulang sa video call. Sa totoo lang, hindi ako nakakapag-adjust sa buhay sa Pilipinas. At takot na takot akong aminin ang katotohanan iyon. Dahil mangangahulugan iyon na nabigo ang pangarap ko. Lumipas ang 6 na buwan habang nilalabanan ko ang kalungkutan. Unti-unting umuunlad ang aking kakayahan sa Tagalog, ngunit ang puwang sa aking puso ay lalo lang lumalaki. Isang gabi, habang naglalakad mag-isa sa may Manila Bay, bigla kong natanong ang sarili ko, bakit nga ba ako nandito? Hindi ko mahanap ang sagot, kaya't napagdesisyunan kong umuwi na lang sa Britanya pagkatapos ng isang taong programa ko. Pagka-uwi ko sa Britanya, sinubukan kong mag-adjust muli sa buhay sa London. Bumalik ako sa dati kong trabaho at nakipagkita sa mga kaibigan. Lahat ay pareho lang noong bago ako umalis, ngunit ang puso ko ay hindi na. May nagbago. Emily, kumusta ang Pilipinas? Masaya ba? Sa tuwing tinatanong ako ng mga kaibigan ko, hindi ko alam kung ano ang isasagot. Masaya ba? Parang masyadong simple ang sabihing malungkot at mahirap lang. Totoong maraming mahihirap na sandali, ngunit mayroon ding maliliit na kaligayahan akong naramdaman. Ang magandang paglubog ng araw sa Manila Bay, ang tagumpay na naramdaman ko noong unang beses akong naka-order mag-isa, ang mababait na taong ngumingiti pa rin sa aking pautal-utal na Tagalog. It was complicated, pero siguradong isang espesyal na karanasan. Habang sinasabi ko iyon, hindi ko maintindihan ang kakaibang damdamin na namumuo sa aking puso. Nandito na ako sa Britanya, bakit parang may kulang pa rin? Ang lugar na ito, na itinuturing kong tahanan, ay hindi na parang tahanan. Ang ingay ng syudad, ang usapan ng mga tao, kahit ang lasa ng pagkain lahat ay parang iba na. Anong nangyayari? Hinahanap-hanap ko ang lugar na ito, kaya ako umuwi. Madalas kong naaalala ang mga sandali ko sa Pilipinas. Noong una, puro mahihirap na alaala ang bumabalik, ngunit habang tumatagal, mas maraming magagandang alaala ang sumasagi sa isip ko. At isang araw, napagtanto ko, ang hinahanap-hanap ko pala ay ang Pilipinas. Lumipas ang 3 buwan at sa huli, nagpasya akong bumalik sa Pilipinas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi para sa isang taong programa, kundi may mas pangmatagalang plano. Sa pamamagitan ng paghahanap sa internet, nalaman kong may isang language school sa Makati na naghahanap ng native English teacher. Naglakas loob akong mag-apply. Emily, nababaliw ka na ba? Bakit ka pa babalik doon? Hindi maintindihan ng mga kaibigan ko ang desisyon ko. Sa totoo lang,
kahit ako ay hindi lubos na nakakaintindi. Ang alam ko lang, doon ako tinatawag ng puso ko. Sa kabutihang palad, tinanggap ng eskwelahan ang aplikasyon ko at muli akong sumakay sa eroplanong papuntang Pilipinas. Sa pagkakataong ito, iba ang pakiramdam ko pagdating sa NAIA. Hindi na ito banyaga. Sa halip, mayroon akong kaaya-ayang kaba. Magiging iba na ngayon. Makikipagkilala ako sa mas maraming tao at mas uunawain ko ang kultura. Ang Makati ay may ibang kapaligiran kumpara sa Maynila. Bilang isang planadong business district, malinis ito at organisado. Inayos ko ang aking mga gamit sa isang studio unit na inilaan ng eskwelahan at sinimulan ang bagong buhay. Ang pagiging English teacher ay mas masaya kaysa sa inaasahan ko. Ang mga estudyante ay mababait at tinatawanan lang ang aking pautal-utal na Tagalog. Teacher, ang galing na po ng Tagalog ninyo ngayon. Sa tuwing naririnig ko iyon, gumagaan ang pakiramdam ko. Ngunit ang oras pagkatapos ng trabaho ay malungkot pa rin. Karamihan sa mga kasamahan kong guro ay may pamilya na o kasama ang ibang kaibigan, kaya madalas akong mag-isa. Siyempre, mas magaling na ang Tagalog ko kaysa noong una, kaya mas madali na ang pang-araw-araw na buhay, ngunit ang kawalan ng malalapit na kaibigan ay nanatiling isang kakulangan. Mag-isang hapunan na naman. Lumipas ang 3 buwan na muli kong nilalabanan ang kalungkutan. Isang araw, may bagong Pilipinong guro na dumating sa eskwelahan. Ang pangalan niya ay Miguel. Si Miguel ay may karanasan sa pamumuhay sa ibang bansa, kaya natural siyang lumapit sa akin. Hi Teacher Emily, kumain ka na ba? Ito ay isang pangkaraniwang pagbati sa Pilipinas, ngunit sa boses ni Miguel, ramdam ko ang sinseridad. Noong una, inisip ko na simpleng pagbati lang ito ng isang katrabaho, ngunit totoong nag-aalala siya kung kumain na ba ako. Hindi pa. Uuwi na sana ako para kumain. Mag-isa ka lang kakain. Kung okay lang sa'yo, may alam akong masarap na kainan sa malapit. Gusto mo bang sumama? Nag-alinlangan ako sandali. Ang mga pagkakataon na kumain ako kasama ang isang Pilipino ay karaniwang sa mga formal na okasyon. Ito ang unang beses na may nagyaya sa akin ng kaming dalawa lang. Ngunit sa kanyang mainit na ngiti, hindi ko na malayang tumango na ako. Sige, okay lang, salamat. Nang gabing iyon, sa maliit na restaurant na pinuntahan namin ni Miguel, naramdaman ko ang ginhawa sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Seryoso siyang nakinig sa aking pautal-utal na Tagalog at kapag hindi ko maintindihan, dahan-dahan niyang ipinapaliwanag sa Ingles. Nag-usap kami ng marami ang dahilan kung bakit ako pumunta sa Pilipinas, ang buhay ko sa Britanya at ang aking mga pananaw sa kulturang Pilipino. Teacher Emily, hanga ako sa iyo. Alam ko kung gaano kahirap mamuhay mag-isa sa ibang bansa. Noong nag-aaral ako sa Amerika, sobrang lungkot ko rin. Sa kanyang mga salita, bigla akong napaluha. Ang kalungkutan at takot na hindi ko masabi kanino man ay sa wakas ay may nakaintindi. Sorry, bigla na lang. Naku, okay lang yan. Mahalaga ring umiyak kapag kailangan. Kung may pinagdadaanan ka rito sa Pilipinas, sabihin mo lang sa akin. Tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. Mula noon, madalas na kaming kumain ni Miguel ng sabay. Noong una, inisip ko na simpleng pakikipagkaibigan lang ito bilang katrabaho, ngunit habang tumatagal, ibang damdamin na ang umuusbong sa aking puso. Ang kanyang pag-aalaga, kabaitan, at tunay na interes ay unti-unting nagbukas ng aking puso. Makalipas ang 1 buwan, tinanong ako ni Miguel kung mayroon akong oras sa darating na weekend. May lakad ka ba sa Sabado? Gusto sana kitang isama. Ito ang unang beses na naimbitahan ako sa isang Pinoy get-together. Habang nasasabik, kinakabahan din ako. Paano kung ang bilis nilang magsalita ng Tagalog? Makakasabay kaya ako? Baka maging istorbo lang ako. Okay lang po ba? Yung Tagalog ko po kasi. Huwag kang mag-alala. Marunong din naman sila mag-Ingles. At saka, sapat na ang galing mo sa Tagalog. Higit sa lahat, gusto ka nilang makilala. Sa kanyang mga salita, naglakas loob akong tanggapin ang imbitasyon. At hindi ko pa alam noon na ang desisyong iyon ang magiging simula ng pagbabago sa aking buhay. Pagsapit ng weekend, sumama ako sa barkada ni Miguel. Kinakabahan ako noong una, ngunit lahat ng kaibigan niya ay malugod akong tinanggap. Lalo na't may ilan sa kanila na magaling mag-Ingles, kaya gumaan ang pakiramdam ko. Emily, anong paborito mong pagkaing Pinoy? Sinigang po. Nung una, nahirapan ako sa asim, pero ngayon, hinahanap-hanap ko na. Nagtawanan silang lahat, at may isang nagsabi, "Aba, Pilipinang-Pilipina ka na ah." Sa unang pagkakataon, naramdaman kong kabilang ako. Hindi bilang isang dayuhan,
kundi bilang isang tao na tinatanggap. Masaya kaming nag-inuman ng San Miguel beer habang kumakain ng pulutan at nagkukuwentuhan tungkol sa kultura ng Pilipinas at Britanya. Patuloy akong isinasali ni Miguel sa usapan at kung may hindi ako maintindihan, mabait niya itong ipinapaliwanag. Emily, mayroon ka bang lugar na gustong-gustong puntahan sa Pilipinas? Palawan po. Sa litrato ko lang nakita, pero parang sobrang ganda. Kung ganoon, sa susunod na long weekend, puntahan natin. Madalas kaming mag-travel ng barkada, at ngayon, kasama ka na sa barkada namin. Sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang tunay na kaligayahan. Hindi na ako nag-iisa. Pagkatapos ng get-together, inihatid ako ni Miguel pauwi. Nag-enjoy ka ba? Gustong-gusto ka ng mga kaibigan ko? Oo, sobra. Ang babait nilang lahat, lalo na sa tulong mo. Naging komportable ako. Ngumiti siya at pagkatapos ay medyo nag-aalangang nagsalita. Alam mo, noong una pa lang kitang makita, gusto na talaga kitang kausapin kasi parang palagi kang nag-iisa. Pero nahihiya akong lumapit. Talaga? Mukha ba akong masungit? Hindi, kabaligtaran. Masyado kang maganda kaya nahihiya akong lumapit. Biglang uminit ang mukha ko. Sa Britanya, hindi ako sanay sa ganoong direktang papuri. Hindi ko alam kung paano sasagot, kaya ngumiti na lang ako. Nambola ka pa. Ordinaryong babae lang ako mula sa Britanya. Hindi ka ordinaryo, Emily. Matapang ka, mahilig sa hamon, at talagang espesyal. Pagdating namin sa tapat ng bahay ko, maingat na nagtanong si Miguel. Kung okay lang, may oras ka ba bukas? Ang ganda ng paglubog ng araw sa may Manila Bay. Gusto mo bang manood kasama ko? At doon nagsimula ang aming unang date. Ang paglalakad namin sa may baywalk habang pinapanood ang paglubog ng araw ay parang isang eksena sa pelikula. Ang kulay kahel na kalangitan, ang sinag ng araw na tumatama sa tubig, at ang presensya ni Miguel sa tabi ko. Lahat ay perpekto. Mayroon din bang ganito kagandang sunset sa Britanya? Mayroon, pero hindi ganito. Sobrang ganda talaga. Taon-taon, tuwing ganitong panahon, maraming Pilipino ang pumupunta rito. Sama-samang kumakain, kumukuha ng litrato, at gumagawa ng mga espesyal na alaala. Nang araw na iyon, marami kaming napag-usapan. Ang aming mga pamilya, pangarap, paboritong musika, at pelikula. Mga ordinaryong usapan, ngunit ramdam ko ang sinseridad sa bawat salita niya. Lalo na noong ikinuwento niya ang kanyang pagkabata, para siyang nagbabahagi ng isang mahalagang sikreto. Alam mo, sakitin ako noong bata. Mas madalas akong nasa ospital. May isang dayuhang doktor doon na binabasahan ako ng mga English storybooks. Doon nagsimula ang interes ko sa Ingles, kaya gusto kong maging English teacher. Ang hirap pala ng pinagdaanan mo. Buti na lang at malakas ka na ngayon. Oo, okay na ako. Dahil sa karanasang iyon, naging mas matatag ako. At saka, nakilala kita, kaya siguro may dahilan ang lahat. Kinilig ang puso ko sa kanyang sinabi. Biglang naging malinaw ang lahat. Ang pagkukulang na nararamdaman ko sa Britanya, ang kakaibang pananabik sa Pilipinas, ang dahilan kung bakit ako bumalik. Marahil, ang lahat ng ito ay bahagi ng proseso para makilala ko si Miguel. Mula noon, madalas na kaming nagkita at mas lalo pang naging malapit. Ipinakita sa akin ni Miguel ang iba't ibang mukha ng Pilipinas. Hindi lang ang maingay na buhay sa syudad, kundi pati na rin ang payapang kapaligiran sa mga probinsya. At higit sa lahat, tinuruan niya ako ng kahulugan ng salitang kasama. Mahilig talaga ang mga Pilipino sa konsepto ng pamilya at barkada. Pamilya ko, barkada ko, bayan ko, lahat ay parang pag-aari at ibinabahagi ng sama-sama. Sa Britanya, medyo iba siguro, no? Mas individualistic. My house, my family. Alin ang mas gusto mo? Ngayon, mas nararamdaman ko ang init sa salitang pamilya. Makalipas ang 6 na buwan naming pagsasama, may espesyal na imbitasyon si Miguel. Alam kong mahilig siyang manood ng basketball, ngunit medyo nagulat ako nang yayain niya akong manood ng live na laro ng PBA. Bilang isang taga-Britanya, pamilyar ako sa football, ngunit curious ako kung ano ang kultura ng basketball sa Pilipinas. Sobrang saya nito, promise. Sikat sa buong mundo ang cheering culture ng Pinoy basketball fans. Lalo na ang team na sinusuportahan namin, ang Barangay Ginebra, grabe ang passion ng mga fans. Pagsapit ng weekend, pumunta kami sa Araneta Coliseum at namangha ako sa dami ng tao. Ang buong stadium ay puno ng mga fans na nakasuot ng pulang jersey para itong dagat ng apoy. Binigyan ako ni Miguel ng isang pulang scarf ng Ginebra at umupo kami sa gitna ng cheering section. Isuot mo to sa leeg mo tapos sabayan mo lang ang kanta. Huwag kang mag-alala,
madali mo lang matututunan. Nang magsimula ang laro, isang kamangha-manghang tanawin ang bumungad sa akin. Lahat ng fans ay iisa sa pagkanta ng iisang kanta at pagsabay sa iisang galaw. Nakaka-goosebumps. Tinuruan ako ni Miguel ng mga chant at kanta at hindi nagtagal, sumisigaw na rin ako kasama ang ibang fans. Ginebra! Ginebra! Nang makapuntos ang aming team, halos sumabog ang stadium sa hiyawan. Mga taong hindi magkakakilala ay nagyakapan sa tuwa, sama-samang tumatalon at sumisigaw. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kakaibang pagiging kabilang. Dito, hindi na ako isang dayuhan. Isa lang akong fan na nagmamahal sa Ginebra. Oo, di ba? Ang saya. Ito ang magic ng Pinoy basketball. Nagniningning ang mga mata ni Miguel at hindi ko na malayang hinigpitan ko ang hawak sa kanyang kamay. Sa sandaling iyon, may naging sigurado sa puso ko. Nahulog na ang loob ko sa bansang ito, sa kulturang ito, at sa lalaking ito. Pagkatapos ng laro, nagdiwang kami kasama ang ibang fans sa isang kalapit na inuman. Lahat ay sumisigaw ng cheers. Habang tinatagay ang beer at masigasig na nag-uusap tungkol sa laro. Sa Britanya, paano kayo mag-celebrate pagkatapos ng football match? Pumupunta kami sa pub at umiinom ng beer. Medyo pareho rin siguro, pero walang ganitong kultura na lahat ay nagkakaisa sa pag-cheer. Sa Britanya, kanya-kanyang suporta at minsan, nag-aaway pa ang mga fans. Kaya siguro na ilang ka noong una. Pero ang galing mong mag-adjust, Emily. Para kang dati ng taga rito. Gumaan ang loob ko sa sinabi niya. Tama. Ngayon, nararamdaman kong kabilang ako rito. Isang damdamin na hindi ko naranasan sa Britanya. Mula noon, madalas na kaming nanonood ng basketball at naging die-hard fan na ako ng Ginebra. Ipinakilala rin sa akin ni Miguel ang iba't ibang kultura ng sports sa Pilipinas. Ang UAAP, ang panonood ng mga laban ni Manny Pacquiao sa mga public viewing at ang pagkakaisa ng buong bansa tuwing may Olympics. Sa mga karanasang ito, mas naintindihan ko ang konsepto ng bayanihan ng mga Pilipino. Isang araw, sinabi ni Miguel na may espesyal na lugar siyang gustong ipakita sa akin at nag-propose ng isang weekend trip. Saan tayo pupunta? Sekreto, basta sumama ka lang, sigurado akong magugustuhan mo. At nagtungo kami sa Batangas. Pagkatapos ng ilang oras na biyahe, dumating kami sa isang maliit na bayan sa tabi ng dagat. Sinabi ni Miguel na doon nakatira ang kanyang lola. Lola, ito po si Emily na kinukwento ko sa inyo. Pagkakita sa akin ng lola ni Miguel, malapad itong ngumiti at mahigpit na hinawakan ang aking mga kamay. Kahit hindi kami magkaintindihan sa salita, ramdam ko ang sinseridad sa init ng kanyang mga kamay. Sabi ni Lola, ang ganda mo raw, at saka salamat daw sa pagdayo mo mula sa malayo. Isinalin ni Miguel ang sinabi ng lola niya at sumagot ako sa pautal-utal na Tagalog. Masaya po akong makilala kayo, Lola. Nang gabing iyon, sa hapunan, hindi tumigil ang lola sa pag-aalok sa akin ng masasarap na pagkain. Mga atsarang siya mismo ang gumawa, mga gulay na pinitas sa kanyang hardin at mga sariwang lamang dagat. Bawat putahe ay puno ng pagmamahal. Pagkatapos kumain, inilabas ng lola ang isang lumang album at ipinakita sa akin ang mga litrato ni Miguel noong bata pa siya. Itong si Miguel, naku, napakatahimik niya noong bata, palaging nagbabasa lang ng libro. Pero mula nang makilala ka niya, naging masayahin na ang itsura niya. Maraming salamat sa iyo, Iha. Nang isalin ni Miguel ang sinabi ng lola niya, hindi ako nakapagsalita. Ang totoo, mas malaki ang naitulong ni Miguel sa akin, pero ang lola niya ay sa akin pa nagpapasalamat. Naku Lola, ako po ang dapat magpasalamat. Dahil po kay Miguel, naging pangalawang tahanan ko na ang Pilipinas. Nang gabing iyon, nag-usap kami sa hardin ng lola habang pinagmamasdan ang mga bituin. Ikinuwento ni Miguel ang kanyang mga alaala sa bayang iyon, ang mga summer vacation na kasama niya ang kanyang lola at ang unang beses na natuto siyang lumangoy sa dagat. Habang nakikinig sa kanya, naramdaman ko ang isang init na hindi ko naranasan sa Britanya. Emily, masaya ka ba? Oo, sobrang saya ko. Salamat sa pagdala mo sa akin sa espesyal na lugar na ito. Gustong gusto ka ni Lola. Gusto ka raw niyang bumalik ulit. Siguradong babalik ako. Sa susunod, mas mag-aaral ako ng Tagalog para direkta ko nang makausap si Lola. Ngumiti si Miguel at mahigpit na hinawakan ang aking kamay. Sa sandaling iyon, napagtanto ko. Ang hinahanap ko pala ay hindi lang isang cultural experience o pag-aaral ng wika. Hinahanap ko ang isang lugar kung saan ako kabilang. At natagpuan ko iyon kay Miguel, sa kanyang pamilya at sa bansang Pilipinas.
lumipas ang mga panahon at mas lalo pang lumalim ang aming relasyon ni Miguel. Ngunit tulad ng lahat ng relasyon, hindi rin kami nawalan ng mga pagsubok. Mga hindi pagkakaunawaan dahil sa pagkakaiba ng kultura, magkaibang pananaw at higit sa lahat, ang kawalan ng kasiguraduhan sa hinaharap. Lalo na noong una kong makilala ang mga magulang ni Miguel, sobrang kaba ko. Hindi tulad ng kanyang lola, ang mga magulang niya ay tila may kaunting distansya dahil ako ay isang dayuhan. Lalo na ang kanyang ina, madalas siyang mabilis magsalita sa Tagalog kaya hindi ko maintindihan. Nay, dahan-dahan lang po, hirap pa po si Emily sa Tagalog. Sige na nga, pero seryoso ba talaga kayo ng anak ko? Baka naman nag-experience ka lang dito sa Pilipinas tapos babalik ka rin sa bansa mo. Kahit hindi isalin ni Miguel, bahagya kong naintindihan ang ibig sabihin ng kanyang ina. Natural lang ang pag-aalala niya. Maraming dayuhan ang nananatili sa Pilipinas ng ilang panahon at sa huli ay umuuwi rin. Tita, mahal na mahal ko po si Miguel. At ang Pilipinas po, itinuturing ko ng pangalawang tahanan. Hindi po siguro magiging madali pero gagawin ko po ang lahat. Sa aking sinserong sagot, bahagyang lumambot ang ekspresyon ng kanyang ina. Hindi pa niya ako lubusang tinatanggap, ngunit parang binibigyan niya ako ng pagkakataon. Nang gabing iyon, humingi ng paumanhin si Miguel. Pasensya ka na kay Nanay Emily. Medyo konserbatibo lang talaga siya. Okay lang. Naiintindihan ko. Kung ako man ang nasa posisyon niya, mag-aalala rin ako. Kailangan lang siguro ng panahon, ngunit sa loob-loob ko, kinakabahan din ako. Magtatagal kaya talaga ang relasyon namin. Pagkakaiba ng kultura, pagtutol ng pamilya, problema sa visa, maraming hadlang. At ang pinakamalaking problema ay ang sarili kong pangamba. Isang araw, habang namamasyal kami ni Miguel sa isang palengke, bigla akong tinawag ng isang matandang tindera. Ineng, halika rito, tikman mo ito. Inabutan niya ako ng isang mainit na bibingka. Magalang ko itong tinanggap at sa unang kagat, namangha ako sa tamis nito. Masarap, di ba? Paborito yan ng apo ko. Teka, taga-ibang bansa ka ba? Ang galing mo magtagalog ah. Opo, taga-Britanya po. Hindi pa po masyadong magaling. Naku, ang galing na. Gaano ka nakatagal dito? Mga 1 taon na po. 1 taon? Ganyan nakagaling? Aba, matindi. May boyfriend ka bang Pinoy? Sa kanyang direktang tanong. Medyo natigilan ako, ngunit itinuro ko si Miguel at ngumiti. Opo, ito po siya. Sinuri ng matanda si Miguel mula ulo hanggang paa at tumango na parang kontento. Gwapo ah, nakahanap ka ng mabuting lalaki. Oo, kailan ang kasal? Sa pagkakataong ito, pati si Miguel ay natigilan. Hindi pa namin napag-uusapan ang tungkol sa kasal. Wala pa po kaming plano. Anong wala pang plano? Kapag nakahanap ka na ng mabuting tao, dapat bilisan na, maikli lang ang buhay. Binigyan kami ng matanda ng isa pang bibingka at kumindat. Ilang sandali kaming tahimik na kumakain ng bibingka. Baka may punto rin si Manang, maingat na sabi ni Miguel. Anong ibig mong sabihin? Hindi pa natin napag-uusapan ng seryoso ang future natin. Gusto mo bang manirahan sa Pilipinas habang buhay? O balang araw, babalik ka rin sa Britanya? Sa bigla ang tanong niya, napaisip ako. Ito ang tanong na matagal ko nang tinatanong sa sarili ko. Ang Britanya ang lugar kung saan ako ipinanganak at lumaki. Ngunit ang Pilipinas ang tahanan na bagong tuklas ko. Pareho silang bahagi ng pagkatao ko. Sa totoo lang, hindi ko pa alam. Pero isa lang ang sigurado ako, gusto kitang makasama, kahit saan pa man. Nakita ko ang malalim na emosyon sa mga mata ni Miguel. Hinawakan niya ang aking kamay. Ganoon din ako. Kung nasaan ka, doon ang tahanan ko. Mula noon, mas madalas na naming pinag-uusapan ang aming hinaharap. Kasal, pamilya, trabaho, lahat ng posibilidad ay pinag-usapan namin ng may bukas na isipan. Sa prosesong iyon, nagkaroon din ng mga hidwaan dahil sa pagkakaiba ng kultura, ngunit lalo lang nitong pinatibay ang aming relasyon. Lalo na ang relasyon ko sa ina ni Miguel, unti-unti itong bumubuti. Isang araw, tinawag niya ako para turuan daw niya akong magluto ng pagkaing Pilipino. Habang magkasama kaming gumagawa ng lumpiang Shanghai at nagpiprito ng manok, nakita ko ang ibang panig ng kanyang ina. Sa likod ng kanyang seryosong mukha ay isang mainit na pusong nagmamahal sa kanyang anak. Emily, itong si Miguel, mula pagkabata, responsable yan. Kapag nahihirapan ka, siguradong maaasahan mo siya. Pero minsan, masyadong seryoso kaya nai-stress. Sana, ikaw ang magpatawa sa kanya palagi. Nang araw na iyon, hindi lang iyon simpleng pagluluto. Iyon ang tanda na tinatanggap na niya ang aming relasyon. Taos puso akong nagpasalamat.
Opo tita, palagi ko pong pasasayahin si Miguel, pangako po. Habang lumilipas ang panahon, mas lalo akong nasanay sa buhay sa Pilipinas. Ngayon, kaya ko nang mag-isang sumakay ng pampublikong transportasyon, umorder sa kainan, at kahit ang mga komplikadong proseso sa gobyerno ay kaya ko na. Ang galing ko sa Tagalog ay umunlad na rin, kaya't naiintindihan ko na ang simpleng balita at nakakapanood na ako ng mga teleserye ng walang subtitle. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa aking puso. Hindi na ako nakakulong sa pagiging isang dayuhan. Siyempre, may mga pagkakataong nahihirapan pa rin ako dahil sa pagkakaiba ng kultura, ngunit hindi na ito isang hadlang. Tinanggap ko na ito bilang bahagi ng aking buhay. Lalo pang lumalim ang relasyon namin ni Miguel. Ngayon, magkasama na naming pinaplano ang aming kinabukasan. Nagsimula na akong mag-asikaso ng permanent residency sa Pilipinas at si Miguel naman ay naghahanap ng mas matatag na trabaho. Isang araw, nakatanggap ako ng biglaang tawag mula sa Britanya. Inatake sa puso ang aking ama at naospital. Agad akong nag-book ng flight pa uwi at inihatid ako ni Miguel sa airport. Huwag kang mag-alala, gagaling din ang papa mo, tatawagan kita palagi. At kung kailangan mo ako, handa akong pumunta sa Britanya anumang oras. Pinalakas ako ng kanyang mga salita, ngunit habang nasa eroplano, may kakaiba akong kaba. Para bang may kutob ako kung anong epekto ng pagbisitang ito sa buhay ko. Pagdating ko sa London, dumiretso ako sa ospital. Sa kabutihang palad, nalampasan ng aking ama ang krisis at nagpapagaling na. Ngunit sinabi ng doktor na kailangan niya ng pangmatagalang pangangalaga sa mga susunod na buwan. Emily, buti na lang dumating ka. Sobrang miss ka na ng papa mo. Sa sinabi ng aking ina, nakaramdam ako ng guilt. Iniwan ko ang aking pamilya para sundin ang pangarap ko at hindi ko sila nabigyan ng sapat na atensyon. Nang makita ko ang aking ama na nakahiga sa kama, lalo pang lumaki ang guilt ko. Siya na palaging malusog at masigla ay mukhang napakahina. Emily, anak, dumating ka na pala, miss na kita. Sa kanyang mahinang boses bumuhos ang aking luha. Habang nasa Pilipinas ako, mag-isa nilang hinarap ang mga pagsubok. Pa, nandito na ako. Huwag na kayong mag-alala, nandito na ako sa tabi ninyo. Kaya't nagpasya akong manatili sa Britanya. Noong una, ilang linggo lang ang plano ko, ngunit mas mabagal ang paggaling ng aking ama kaysa sa inaasahan at kailangan ng pamilya ko ang tulong ko. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon kay Miguel at naintindihan niya. Pamilya ang pinakaimportante. Dapat manatili ka diyan hanggang sa tuluyang gumaling ang papa mo. Huwag kang mag-alala, palagi tayong konektado. Gabi-gabi kaming nagvi-video call ni Miguel at nagbabahaginan ng aming araw, ngunit habang tumatagal, nararamdaman ko na ang distansya. Ang buhay sa Pilipinas, ang mga taong nakilala ko roon, kahit ang wikang Tagalog lahat ay unti-unting lumalayo, at ang buhay sa Britanya ay nagsimulang manumbalik. Ang mga kaibigang matagal kong hindi nakita, ang mga pamilyar na kalye, ang mga tindahang pinupuntahan ko, mula pagkabata lahat ay komportable. Lalo na ang oras na kasama ko ang aking pamilya, napagtanto ko kung gaano ko sila na-miss. Makalipas ang isang buwan, malaki na ang igininhawa ng aking ama, ngunit kailangan pa rin ng panahon para sa kanyang tuluyang paggaling. At noon, tumawag ang dati kong kumpanya. Naghahanap sila ng tao para sa kanilang international department, at malaking tulong daw ang aking karanasan at kaalaman sa Tagalog. Emily, magandang oportunidad yan. Magagamit mo rito ang mga natutunan mo sa Pilipinas. Sa sinabi ng aking ina, nag-isip ako. Kung tatanggapin ko ang trabaho, mangangahulugan itong mas matagal akong mananatili sa Britanya. Ngunit kasabay nito, ito rin ay isang paraan para manatili sa tabi ng aking pamilya habang pinapanatili ang koneksyon sa Pilipinas. Pagkatapos mag-isip, sinabi ko ang totoo kay Miguel. Miguel, may inalok sa aking trabaho rito. Hindi pa ako sigurado, pero sa tingin ko, kailangan kong manatili sa Britanya hanggang sa gumaling si Papa. At sa trabahong ito, baka maging tulay ako sa pagitan ng Pilipinas at Britanya. Sa kabilang panig ng video call, nakita kong sumeryoso ang mukha ni Miguel. Ngunit pilit siyang ngumiti. Nangyayari talaga yan. Rerespetuhin ko ang desisyon mo, Emily. Pero, kailan ka kaya makakabalik? Hindi ko pa sigurado. Depende sa kalagayan ni Papa at kung paano tatakbo ang trabahong ito. Pagkatapos ng usapang iyon, nagkaroon ng bahagyang tensyon sa pagitan namin. Haharapin namin ang mga praktikal na problema. Gaano katagal kayang magtagal ang isang long-distance relationship? Sa huli, tinanggap ko ang trabaho at nagsimula muli ang buhay ko sa Britanya. Noong una,
Sobrang miss ko ang Pilipinas. Ang lasa ng maanghang na pagkain, ang siksikang MRT, ang mababait na kapitbahay kahit ang maalinsangang panahon. Ngunit habang tumatagal, muli akong nasanay sa kaginhawahan ng Britanya. Nag-uusap pa rin kami ni Miguel, ngunit unti-unting nauubos ang aming pinag-uusapan at umiikli ang aming tawagan. Hirap dahil sa time difference at dahil magkaiba na ang aming araw-araw na buhay, mahirap nang makahanap ng common ground. Isang araw, biglang sinabi ni Miguel na bibisita siya sa Britanya. Emily, hindi pwedeng ganito. Kailangan nating mag-usap ng personal. Kukuha ako ng leave sa susunod na linggo at pupunta ako sa London. Nagulat ako sa kanyang desisyon, ngunit natuwa rin. Alam kong kung mahalaga talaga ang relasyon namin, kailangan ng ganitong pagsisikap. Pagdating ni Miguel sa London, medyo awkward noong una. 6 na buwan kaming hindi nagkita pero parang ang daming panahong lumipas. Ngunit habang magkasama kaming naglalakad sa mga kalye ng London at magkahawak ang kamay, bumalik ang pamilyar na init. Emily, sasabihin ko ang totoo, sobrang lungkot sa Pilipinas nang wala ka. Araw-araw, dinadaanan ko ang mga lugar na pinuntahan natin. Umuupo sa paborito mong cafe at iniisip ka. Namiss din kita ng sobra, Miguel, pero mahalaga rin ang pamilya ko at ang trabaho ko rito ay maganda naman pala. Napaisip si Miguel sandali at pagkatapos ay buong loob na sinabi, kung ganoon, ako na lang ang pupunta rito sa Britanya. Ha? Seryoso ka? Oo. May lisensya naman ako bilang English teacher, makakahanap din ako ng trabaho rito. Ang pinaka-importante, makasama kita. Labis akong naantig sa kanyang alok. Ang iwanan niya ang kanyang bansa, pamilya at mga kaibigan para sa akin ay isang malaking sakripisyo. Ngunit kasabay nito, nag-aalala ako kung magiging masaya ba siya sa Britanya tulad ng sa Pilipinas. Miguel, sobrang naa-appreciate ko yan, pero sigurado ka ba, iiwanan mo ang lahat buhay mo sa Pilipinas, pamilya, mga kaibigan? Kung paanong naglakas loob kang magsimula sa Pilipinas, kaya ko rin. Higit sa lahat basta't magkasama tayo kahit saan ay magiging tahanan. Di ba? Tumulo ang luha ko sa sinabi ni Miguel. Naiintindihan niya ang pakiramdam ng pagiging kabilang na naramdaman ko sa Pilipinas. At ngayon, gusto niyang bumuo kami ng bagong tahanan ng magkasama. Sigurado ka ba talaga? Oo. Basta't kasama kita, Emily, kahit saan ay sapat na. At nagsimula kaming magplano ng aming bagong simula sa Britanya. Bumalik si Miguel sa Pilipinas para ayusin ang kanyang trabaho at maghanda para sa paglipat. Lumipas ang 3 buwan mula nang lumipat si Miguel sa Britanya. Noong una, mukhang maayos ang lahat. Nakahanap si Miguel ng trabaho sa isang language school sa labas ng London at umupa kami ng isang maliit na apartment. Tuwing weekend, pinapasyalan namin ang mga sikat na lugar sa London at sabay na tinatangkilik ang kulturang British. Ngunit habang tumatagal, may napapansin akong lungkot sa mga mata ni Miguel. Unti-unti siyang naging tahimik at minsan napapabuntong hininga habang nanonood ng balita mula sa Pilipinas. Miguel, okay ka lang ba? Parang may problema. Wala, nag-adjust lang. Huwag kang mag-alala. Ngunit alam ko, namimiss ni Miguel ang Pilipinas. Sinusubukan niyang masanay sa pagkain, panahon at kultura ng Britanya. Ngunit hindi ganoon kadaling makihalubilo tulad sa Pilipinas. Lalo na ang pagiging reserbado at may distansya ng mga British, naninibago siya. Bakit kaya hindi palang ngiti ang mga tao rito? 1 buwan ko nang kasabay sa elevator ang kapitbahay ko, pero hanggang hello lang kami. Hindi ko mapigilang matawa sa sinabi ni Miguel. Iyon mismo ang naramdaman ko sa Pilipinas. Ganyan talaga ang mga British. Medyo malamig sa simula, pero kapag naging kaibigan mo na, napakabuti nila. Kailangan lang ng panahon. Ganito pala ang naramdaman mo sa Pilipinas. Ngayon, naiintindihan ko na. Nakaramdam ako ng empathy sa sinabi ni Miguel. Pareho naming naranasan ang parehong hirap sa bansa ng isa't isa at sa pamamagitan ng karanasang iyon, mas malalim naming naintindihan ang isa't isa. Isang araw, umuwi si Miguel na mas masaya kaysa dati. Emily, may nangyari kaninang nakakagulat. Anong nangyari? Ang saya mo ah. May nakita akong Filipino grocery store malapit sa school. At doon nalaman ko na may Filipino community pala rito. Tuwing linggo, nagkikita-kita sila para maglaro ng basketball at magsalo-salo. Gusto mo bang sumama sa darating na linggo? Natuwa ako sa balita ni Miguel. Ang kailangan niya ay isang lugar kung saan siya kabilang. Kung paanong tinulungan niya akong mahanap iyon sa Pilipinas, ngayon, ako naman ang tutulong sa kanya. At bumisita kami sa Filipino community sa London. Malugod na tinanggap ng mga Pilipino si Miguel at ako rin ay mainit nilang tinanggap.
Habang sama-samang naglalaro ng basketball at nagbabahaginan ng isaw at kanin, nakita kong muling tumawa ng malakas si Miguel. Ang sarap palang makapagsalita ng Tagalog dito. Nakakagulat na may ganitong lugar sa Britanya. Mula noon, unti-unting naka-adjust si Miguel sa buhay sa Britanya. Sa pamamagitan ng Filipino community, nakahanap siya ng mga bagong kaibigan at kasama nila, naranasan niya ang kulturang British habang nagbabahaginan ng kani-kanilang hirap. Kasabay nito, napanatili ko rin ang koneksyon ko sa kulturang Pilipino. At isang araw, may espesyal na suhestiyon si Miguel. Emily, paano kung magtayo tayo ng Filipino restaurant? Filipino restaurant? Seryoso? Oo, marami namang mahilig sa pagkaing Pilipino sa London, di ba? At saka, magaling ka ng magluto at may mga recipe rin akong natutunan kay nanay. Sa tingin ko, pwede tayong maging tulay sa pagitan ng Pilipinas at Britanya. Ang suhestiyon ni Miguel ay talagang kaakit-akit. Hindi lang ito isang business proposal, kundi isang paraan para kaming dalawa ay magbahagi at magrespeto ng kultura ng isa't isa. Masaya akong pumayag. Magandang ideya yan. Gawa tayo ng sarili nating espesyal na Filipino restaurant. Matitikman ng mga British ang tunay na lasa ng pagkaing Pilipino. At sinimulan naming ihanda ang Manila in London, isang maliit na Filipino restaurant. Noong una, mahirap ang lahat. Mula sa paghahanap ng pondo, lokasyon, pagbuo ng menu, hanggang sa pagkuha ng mga empleyado. Ngunit sa pagtutulungan naming dalawa, unti-unti kaming umusad. Malaki ang naitulong ng mga kaibigan ni Miguel at ang mga kaibigan ko naman sa Britanya ay tumulong sa promotion at marketing. Sa wakas, pagkatapos ng 6 na buwan nang buksan ang aming maliit na restaurant, hindi maipaliwanag ang aming saya. Ang Manila in London ay naging isang malaking tagumpay, higit pa sa aming inaasahan. Kumalat ang balita bilang isang lugar kung saan matitikman ang authentic na pagkaing Pilipino at hindi lang mga British kundi mga customer mula sa iba't ibang bansa ang dumayo. Lalo na ang London-style sinigang na binuo ni Miguel, naging signature menu ito ng aming restaurant. Emily, nagtagumpay tayo. Ito na ang tahanan natin ngayon. Lubos akong sumang-ayon sa sinabi ni Miguel. Ang restaurant na ito ay hindi lang isang negosyo. Ito na ang aming pagkakakilanlan. Isang espasyo kung saan nagtagpo ang magandang pagsasama ng dalawang kultura. At doon, napagtanto ko. Ang tahanan ay hindi isang partikular na lugar, kundi isang lugar kung saan nararamdaman mo na kabilang ka. Isang lugar kung saan maaari kang maging totoo sa iyong sarili. Ang panahong kasama ko si Miguel, ang mga karanasan ko sa Pilipinas, at ngayon, ang bagong hamon sa Britanya. Lahat ng ito ay naging bahagi ng aking pagkatao. Lumipas ang 1 taon mula nang buksan ang aming restaurant. Kabaligtaran ng aming mga alalahanin, naging matatag ang operasyon nito at napili pa bilang isa sa top 10 Asian restaurants you must visit in London ng isang lokal na food magazine. Sa gitna ng abalang araw, masaya kami ni Miguel. Isang araw, nakatanggap kami ng biglaang tawag mula sa ina ni Miguel. Malubha raw ang kalagayan ng kanyang lola. Noon, hindi ako nag-atubili. Miguel, umuwi tayo agad sa Pilipinas. Hinihintay tayo ni lola. Sigurado ka? Paano ang restaurant? Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko ang mga staff. Kaya nilang patakbuhin yan kahit wala tayo ng ilang linggo. Mas mahalaga si lola ngayon. At dali-dali kaming sumakay ng eroplano papuntang Pilipinas. Pagdating sa Naya, kakaiba ang pakiramdam ko, payapa. Para akong bumalik sa isang bahay na matagal kong iniwan. Papunta sa maliit na bayan sa Batangas. Ang tanawin mula sa bintana ay nananatiling maganda. Ang mga berdeng bundok, kumikinang na ilog at maayos na mga palayan, lahat ay malinaw sa aking alaala. Pagdating namin sa bahay ng lola, nakahiga siya sa kama, halatang nanghihina, ngunit ngumiti siya nang makita kami. Ang apo ko at ang asawa niya, dumating na. Miss na miss ko kayo. Habang hawak ko ang kamay ng lola, hindi ko mapigilan ang aking luha. Naalala ko noong unang beses akong pumunta rito, kahit hindi kami magkaintindihan, mainit niya akong tinanggap. Lola, kumusta na po kayo? Nandito na po kami. Huwag na po kayong mag-alala. Kahit hindi isalin ni Miguel, kaya ko nang diretsahang kausapin ang lola. Mas naging makabuluhan ang katotohanan iyon. Naku, okay lang ako. Ngayong nakita ko na kayo, parang magaling na ako. Kumusta ang buhay sa Britanya? Maayos ba kayo? Opo, lola. Sobrang saya po namin ni Miguel. Nagtayo po kami ng Filipino restaurant doon. Marami pong nagkakagusto. Aba, negosyante na pala ang apo ko. Mula pagkabata, magaling na yan sa mga gawaing kamay.
Basta't magkasama kayong dalawa, lahat ay magiging maayos. Sa sinabi ng lola, nagkatinginan kami ni Miguel at ngumiti. Kahit na sa Britanya na kami nakatira, ang aming mga ugat ay nananatili rito sa Pilipinas. Sa kabutihang palad, bumuti ang kalagayan ng lola pagdating namin. Mabilis ang kanyang paggaling na ikinagulat maging ng doktor. Nagbibiro pa ang lola na nagkasakit lang daw siya dahil miss na niya kami. Habang nasa Pilipinas, maraming oras kaming ginugol kasama ang pamilya ni Miguel, lalo na kaming naging malapit ng kanyang ina. Ngayon, mas malalim na naming naiintindihan at nirerespeto ang isa't isa. Emily, natutuwa akong malaman na maayos kayo sa Britanya. Kahit na miss ko siya, masaya si Miguel kaya panatag na rin ako. Tita, masaya po ako na nakilala ko si Miguel. Pasensya na po sa mga naidulot kong pag-aalala. Ano ka ba? Pamilya ka na namin. Hindi mo kailangang mag-alala. Uminit ang puso ko sa sinabi ng kanyang ina. Ang salitang pamilya, ngayon, lubos ko nang naiintindihan ang bigat nito. Mabilis na lumipas ang 3 linggo sa Pilipinas at kailangan na naming bumalik sa Britanya. Bago kami umalis, kinausap kami ng lola. Masaya akong malaman na maayos kayo sa Britanya. Pero paminsan-minsan, umuwi kayo sa Pilipinas. Tahanan niyo rin to. Opo lola, dadalas po kami. Huwag po kayong mag-alala. At Emily, salamat ha. Pinasaya mo ang apo ko. Sa sinabi ng lola, yumuko ako. Ang totoo, mas marami akong natanggap, ngunit nahihiya akong ako pa ang pinasasalamatan. Naku lola, ako po ang dapat magpasalamat. Masaya po ako na nakilala ko si Miguel at ang magandang bansang Pilipinas. Kinabukasan, papunta na kami sa airport nang biglang magtanong si Miguel. Emily, naiisip mo bang baka sa future, bumalik tayo sa Pilipinas para manirahan? Napaisip ako. Sa pagbisitang ito, marami akong naramdaman. Ang init ng pamilya, ang halaga ng tradisyon, at ang espesyal na pakiramdam ng pagiging kabilang, baka, posible. Gusto ko ang buhay sa London ngayon, pero hindi natin alam ang hinaharap. Ikaw, gusto mo bang bumalik? Hindi ako sigurado. Pero nang umuwi ako, naramdaman kong bahagi pa rin ng puso ko ang Pilipinas. Basta't kasama kita, kahit saan, masaya ako. Ngumiti ako. Ngayon, kami ay mga taong may 2 tahanan. Britanya at Pilipinas, parehong bahagi namin, at iyon ang nagpapayaman sa aming pagkatao. Pagbalik namin sa Britanya, lalo pang lumakas ang Manila in London. Nagdagdag kami ng mga bagong recipe na dala namin mula sa Pilipinas at naging maganda ang tugon ng mga customer. Lalo na ang tinolang manok na itinuro mismo ng lola, naging paborito ito maging ng mga British. At makalipas ang ilang buwan, dumating ang isang hindi inaasahang magandang balita. Nagdadalang tao ako. Nang malaman ni Miguel ang balita, umiyak siya sa tuwa. Emily, hindi ako makapaniwala. Magiging magulang na tayo. Sobrang saya ko. Habang nakikita ko ang kanyang luha ang ngiti, naluha na rin ako sa sobrang galak. Ang pagdating ng bagong buhay ay magdadala ng panibagong pagbabago, ngunit hindi ako natatakot. Puno ako ng pananabik. Miguel, magiging espesyal ang anak natin. Magkakaroon siya ng 2 kultura, British at Filipino. Oo nga, matututunan niya ang pinakamaganda sa 2 bansa. Ang galing ng Pinoy at ang pagiging magalang ng British, nakaka-proud isipin. Ang balita ng aking pagbubuntis ay nagdulot ng malaking kagalakan sa aming mga pamilya. Tuwang-tuwa sila at sabik na sa pagdating ng kanilang apo. Pinangalanan namin ang aming magiging anak na Sofia Tala. Si Sofia ay mula sa pangalan ng aking lola at ang Tala naman ay isang magandang salitang Filipino. Isang pangalan na sumisimbolo sa aming anak na lalaki sa ilalim ng kalangitan ng Britanya at Pilipinas. Sa gitna ng 2 kultura, sinimulan naming isulat ang isang bagong kwento ng pamilya. At ito ay hindi lang pagsasanib ng Pilipinas at Britanya, kundi ang pagsilang ng isang kultura na nakabatay sa pagmamahal, respeto at pag-unawa. Sa wakas, isinilang ang aming anak. Pagkatapos ng 10 oras na paghihirap, isang malusog na babae ang lumabas. Si Miguel ay nasa tabi ko sa buong proseso, at nang isilang ang aming anak, sabay kaming napaiyak. Emily, salamat. Iingatan ko ang regalong ito na ibinigay mo sa amin. Nanginginig na binuhat ni Miguel ang aming anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi maipaliwanag na pagmamahal at galak. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na ang lahat ng aming pinagdaanan ay para sa maliit na buhay na ito. Si Sofia Tala, ang aming anak, ang naging sentro ng aming buhay. Ang kanyang ngiti ay sapat na para pawiin ang lahat ng pagod. Naging napakadedikadong ama ni Miguel. Pinagsama namin ang tradisyonal na pag-aalaga ng Pilipino
at ang modernong paraan ng British at sabay kaming lumago bilang mga magulang. Nang 6 na buwan na si Sofia Tala, nagpasya kaming bumisita sa Pilipinas. Muling nanghina ang lola at gusto raw niyang mayakap ang kanyang apo sa tuhod. Pagdating namin, sinalubong kami ng buong pamilya. Lalo na ang ina ni Miguel, kinuha niya agad si Sofia Tala at napaiyak. Ang apo ko, mas maganda pa pala sa personal. Emily, salamat sa pagbibigay sa amin ng napakagandang apo. Nang mahawakan ng lola si Sofia Tala, isang malapad na ngiti ang sumilay sa kanyang kulubot na mukha. Ang aming Sofia Tala, matagal kang hinintay ni lola, napakaganda mong bata. Isang espesyal na bata na may dugong British at Filipino. Nasasabik si lola na makita kung anong klaseng tao ka magiging. Naantig ako sa sinabi ng lola. Sa maliit na sanggol na ito, dumadaloy ang kasaysayan at kultura ng dalawang bansa. Bago kami umuwi, may hiling ang lola. Miguel, Emily, may isa akong hihilingin. Kapag lumaki na si Sofia Tala, turuan niyo siya ng Tagalog at ang kultura at tradisyon ng Pilipinas. Siyempre, mahalaga rin ang kultura ng British, pero sana malaman niya ang kagandahan ng parehong bansa. Huwag po kayong mag-alala, lola. Iyon po talaga ang plano namin. Matututo si Sofia Tala ng Tagalog at Ingles at dadalas po kami sa Pilipinas para makasama niya kayo. Tumango ang lola na may kasiyahan. Ang kanyang mga salita ay parang isang basbas. Sa eroplano pabalik ng Britanya, mahimbing na natutulog si Sofia Tala. Pinagmasdan ko ang kanyang maliit na mukha at naisip. Ngayon, nagsimula na ang isang bagong kabanata sa kwento ng aming pamilya. Emily, masaya ka ba? Tanong ni Miguel. Ngumiti ako. Oo, sobrang saya. Kasama ka at kasama si Sofia Tala. Wala na akong mahihiling pa. Ako rin. Nagpapasalamat ako na nakilala kita, na nagkaroon ako ng 2 tahanan Pilipinas at Britanya at sa himalang regalong si Sofia Tala. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Miguel. Ang aming paglalakbay ay minsan mahirap, ngunit lahat ng sandaling iyon ang nagdala sa amin dito. Ang paglalakbay na nagsimula sa kalungkutan ay naging isang kwento ng pag-ibig na umaapaw. Miguel, parang nagsisimula pa lang ang kwento natin. Tama ka, Emily. Ang ating kwento at ang kwento ni Sofia Tala, ngayon pa lang talaga ang tunay na simula. At sa gayon, sinimulan naming isulat ang kasaysayan ng isang bagong pamilya sa pagitan ng 2 bansa at 2 kultura. At sa kasaysayang iyon, ang regalong ibinigay sa akin ng Pilipinas ay hindi lang isang karanasan o wika, kundi ang kahulugan ng isang tunay na tahanan. Ang kalungkutan na naramdaman ko noong una akong dumating ay wala na. Sa halip, napalitan ito ng mainit na pagmamahal ng pamilya at isang mayamang buhay na yumayakap sa 2 kultura. At iyon ang pinakamagandang regalong hindi ko man lang pinangarap. Sa pagtatapos ng aking kwento, gusto kong magtanong sa inyo, saan ninyo natagpuan ang kahulugan ng isang tunay na tahanan? Maaring ito ay isang partikular na lugar, isang tao, o marahil sa loob mismo ng inyong puso. Ang Pilipinas ay isang espesyal na bansa na nagturo sa akin na malampasan ang kalungkutan at hanapin ang tunay na kahulugan ng tahanan. At si Miguel at ang aming Sofia Tala, sila ang pinakamalaking biyaya sa aking buhay. Sana sa inyong sariling paglalakbay, mahanap ninyo ang inyong sariling tahanan. At kahit na minsan ay mahirap at malungkot ang proseso, maniwala kayo na sa huli, ito ay magbubunga ng maganda. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, mangyaring mag-like, mag-subscribe at i-on ang notification bell. Masaya akong mababasa ang inyong mga kwento sa comments. Mga karanasan sa Pilipinas, pakikipagtagpo sa ibang kultura, o ang kwento ng paghahanap ninyo ng sariling tahanan, anumang kwento ay malugod kong tatanggapin. Inaasahan kong makapagbahagi pa tayo ng mas maraming kwento. Maraming salamat.